Hello guys! Good morning! So for today's video, magluluto po kami ng ginataan na talbos ng kamoting kahoy. So tara, punta tayo doon sa kabilang banger. Hingi kami sa kapitbahay ng talbos ng tawag dito, kamoting kahoy. Kasi magluluto yung hipag ko. Actually guys, siya pa lang yung nagluto ng ganyan dito sa amin. Pangalawang beses niya na ata yung magluluto. Pero yung una kasi hindi ko natikman. So, kaya sabi niya, magluluto siya ngayon tapos papatikim niya sa akin. So, yan, magtatalbos na siya. Siya lang yung umuubos ng talbos ng kamoting kahoy nila dyan sa kapitbahay. Suki yan, suki sa kapitbahay. So, yan, pang kami pa lang mangalding. So, yan, kukunin niya lahat yung mura lang, yung nasa dulo lang. Kasi guys, alam niyo ang alam ko sa Bicol, more on gata kasi sila eh. Kaya yung mga ganyang mga gulay-gulay ginagataan nila. So yan, try natin, tikman natin yung lulutuin niya mamaya. Kunin niya daw lahat kasi sayang. Saka konti lang daw kasi yan, kahit marami na yung nakuha niya. Tapos pipigain niya pa kasi yan, so magiging konti lang siya. Kahit na kala mo ang dami, pero pagka napiga niya na yan na yung naging maliit na, wala, parang isang mangkok lang siya. So yan, kunin niya lahat, 'di ba? Para siyang tawag dito, kambing, kakainin lahat. Kasi dito guys sa Pangasinan, hindi naman kasi talaga namin kinakain yung talbos ng kamoting kahoy. Yung bigas ng kamoting kahoy, yung laman niya, yun yung talagang kinakain. Pero talbos, never pa talaga. Never pa namin niluto yan, never pa namin kinain. So, ngayon pa lang namin matitikman. Sa kanya pa lang namin matitikman yung ganyang luto. Kaya, try natin, tignan natin kung masarap. Sabi naman nila masarap. Kaya, let's see. Yan, kukunin niya lahat. Wala talaga siyang ititira. Talagang kinuha niya lahat, pati yung mga nasa sulok-sulok. O yan, 'di ba? O, tingin pa. Baka daw may makaligtaan siya, meron siyang malagpasan. So yan guys, uwi na kami. Yan na yung nakuha namin. Kaya lulutuin niya na pang tanghalian namin yan. Gagataan niya. Tapos sabi niya lalagyan niya raw ng sili para mas masarap kasi wala naman yung mga bata pumasok naman. So yan, hindi pa nga siya nakakaluto guys, nagyayaya na siya. Bibigyan niya raw si Auntie Marlene ng ginataan, hindi niya pa nga naluluto. O diba? Nagka danay ka mang kanyami nga bagtit na nayunan kami ti bagtit. So yan, tara guys, lutuin na natin. Siya yung magluluto. Naglalaba kasi ako, kaya sabi ko bahala na siya. Titikman ko na lang. So, yan na guys. Ayan na, naramas-lamas na niya. Inalis niya na yung mga tangkay-tangkay. O, diba? Sabi sa inyo, konti lang yung kakalabasan niya eh. Tapos, magpipiga din siya ng nyog. So, yung unang piga, ihihiwalay niya. Kasi yun yung, tawag ba doon? Yung kakanggata. So, yun yung panglas na ilalagay niya sa niluto niya. Tapos, yung pangalawang piga, yun yung pangluluto niya pa sa talbos ng kamoting kahoy. Papakuluan niya na, idedirekta niya ng papakuluan doon. Pero yung unang gata, ihiwalay niya yan. Tapos yan na yung panglas hanggang sa magmantika siya. So yan, sige. Galit na galit magpiga Parang may galit ka girl. So yan. Sabi ko sa kanya, mag-video ka. Kasi naglalaba ako dyan eh. Kaya sabi ko, i-video niya yung gagawin niya. So, yan. Binidyo na nga. So, yan na yung yung unang gata. Ewan ko kung ilang baso yung nilagay dyan. Kalahati ata or isa para mas malasa, mas magata. Mas masarap kasi guys pagka yung talagang nanunuot yung gata niya. Yung talagang lumalasa yung gata. So, yun na yung unang gata. Yun na yung kakanggata na tinatawag. So, ayan yung pangalawang gata. Pipigain niya pa yan isang beses para
maraming lumabas na katas niya. So, yan. Pipigain niya. Sige, puspos. So, yan. Sana masarap. Pero marami naman nagsasabi masarap daw yung ganong luto. Lalo na mga shout out sa mga Bicolano, Bicolana. First time namin makakatikim ng ganto. Dahil sa kanya, dahil sa hipag namin, siya lang kasi yung nagluto ng ganyan dito. So, papatikim niya raw yung luto ng mga Bicolana. So, shout out po sa inyo mga taga Bicol. So, ayan na, dedirekta niya na yung unang gata dun sa piniga-piga niyang dahon ng talbos ng kamoting kahoy. So, ayan na nga, isasalang na niya. O, diba? May kasama pang sing and dance yan. Mas masarap daw kasi niluluto pagka masaya yung nagluluto at pagka yung may kasamang kanta. Sabi nga nila, 'di ba? Pag mahal mo yung niluto mo, masarap yung kalalabasan. 'Yon. So, yan, isasalang niya na yan, guys. Tapos hintayin niya lang kumulo bago niya ilagay yung pangalawang gata. Sa kahoy kasi kami nagluluto. So, yan na, guys. Kumukulo na siya. Hintayin niya lang matuyuan, tapos ilalagay niya na yung pinakaunang gata, yung kakaang gata. Diba? Parang ang sarap na niya. Actually, guys, habang niluluto niya, naamoy ko ang bango. At ayan na nga, nilagyan niya ng napakaraming sili, guys. Ayan. Kaya niya pinipisa ng gano'n para daw hindi mahalata na nilagyan niya ng sili. Pero guys, super anghang talaga yung kinalabasan niyan. Ang anghang talaga. Kasi ang dami niya palang nilagay na sili. Para daw hindi namin makita. Yan, piniga-piga niya yung sili para maihalo. Kaya hindi talaga siya pwede sa bata. Sa amin lang matatanda talaga. So, yan. Papakuluan niya pa yan. Tapos, pagkatapos ng kumulo, pagka yung medyo tuyo na siya, ihahalo niya na yung unang gata niya. Tapos, hintayin niya na lang magmantika. And then, ready na. Pwede na tayong kumain. So, yan. Halo-halo. Halo ng pagmamahal. Char. Ayan. Ang bango niya talaga, guys. Alam mo yung amoy na amoy yung gata. Naglalaba ako pero naaamoy ko yung niluluto niya. Parang ang sarap na. Sa mukha naman siyang masarap. Kaya try natin tikman mamaya pagkatapos maluto. Yan. Rekaduhan niya na lang. Then yan, papatuyuin niya lang yan konti. Tapos finish na. Pwede nang So, yan na guys. Nilagyan niya na yung pinakahuling gata. At pagmamantikain niya na lang. And then, this is it. Kain na tayo.